Ikawalong kabanata, Maligayang Pasko. Kinaumagahan, araw ng Pasko, puyat man at namumugto pa ang mata ay maagang nagising si Huli. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay baka sakaling naghimala ang birhen at ang araw ay hindi nasisikat. Bumangon siya at nag-antanda, nanalangin ng taimtim at dahan-dahang nagpunta sa batalan. Ngunit bigo siya dahil sumisikat na ang haring araw. Sumunod ay pinuntahan niya ang birhen upang tingnan ang ilalim nito kung naghimala ba't nagkaroon ng 250 piso. Ngunit sa ilalim ng imahen ay walang nakita, kundi ang sulat ng amang humihingi ng pantubos na 500 piso. Nagdaramdam man ay pinilit pa rin niyang pahupain ng lungkot. Nang makitang hindi kumikilos ang kanyang ingkong ay inakala niyang natutulog lamang ito kaya't nagluto siya ng salabat na pang-almusal. Alam ni Basilio ang kanilang usapin kaya malimit nitong banggitin sa kanya, "Kung ako'y doktor na at kasal na tayo, hindi nakakailanganin ng iyong ama ang kanyang lupain." Ano nga ba ang dapat niyang ikalungkot? Hindi naman napakalayo. Makauuwi siya tuwing ikalawang araw at makadadalaw sa kanyang ingkong. Habang nag-aayos ng mga dadalhin sa tahanan ni Hermana Penchang ang kanyang magiging amo, nahaplos niya ang agnos na ginto kaya't idinikit ito sa labi at hinagkan. Ngunit inilayo agad at pinahiran sa pangambang mahawa sapagkat ang agnos na iyon ay galing sa isang ketongin. Nooy maliwanag na. Nakita niya ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang halikan ang kamay nito. "Pagdating po ni ama, pakisabing ako'y papasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko'y marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko." Nang makitang nahihilam ng luha ang mata ng matanda, nagmamadali siyang nanaog sa hagdan. Muli siyang lumingon sa tahanang bahagi ng kanyang kabataan hanggang sa pagdadalaga. Dumaloy ang mga luha niya. Ni hindi man lamang niya nabati ng maligayang Pasko ang kanyang lolo. At dahil nga Pasko na, ang mga bata ay binihisa ng kanilang mga magulang at dinadala sa kanilang mga kamag-anak o di kaya'y sa ninong at ninang upang mamasko. Ang mga kamag-anak ni Tandang Selo ay nagtungo rin sa kanilang tahanan upang mamasko. Binati siya ng mga ito, ngunit nang babatiin na rin niya pabalik ang mga ito ay laking gulat niya nang walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pinisil niya ang kanyang lalamunan, pinihit ang leeg at sinubukang tumawa ngunit kumibot-kibot lamang ang kanyang mga labi. Nagkatinginan ng mga babae. Napipi! Napipi si Tandang Selo!" Ang sigawan ng mga kamag-anak na nagkakagulo.